Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksa po natin ngayong araw na ito, ang topic po ay Jesus Christ is coming soon. Buksan po natin bago tayo magbasa, tayo muna ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po muli sa iyo, Lord Jesus in heaven. Ikaw na tapat naming pinaglilingkuran sa buhay namin. Ikaw ang laging mahayag, Lord. Lord, samahan mo po kami sapagkat malapit na po ang iyong pagbabalik, kaya kami dapat laging maghanda, laging magpuyat, laging sumunod, laging magpuri at magpasalamat po sa iyo. Maraming salamat, Lord. Lord, pangunahan mo ako, ikaw po ang lumagay at ikaw po ang manahanan sa amin upang bawat salitang babanggitin namin, Lord, ay nagmumula sa iyo at titimo sa puso ng mga nakikinig at nanonood. Maraming salamat po, Panginoon. Basbasan niyo at pagpalain niyo sa pangalan mo, Panginoon naming Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito po, sa Jesus Christ is coming soon. Dito ay mababasa natin sa Revelation chapter 1, verse 7. Narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Ibig sabihin, magsisitaghoy lahat ng tao sa lupa, lahat ng mga angkan sa lupa. Pag nakita nila ang Panginoon, magsisitaghoy sila, iiyak sila dahil alam nila na hindi sila maliligtas. Ganun po ang sabi rito, mababasa natin. Kaya dito po sa Marcos, buksan po natin ang ating aklat sa Marcos 13:35 hanggang 37. Mangagpuyat na kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga, baka kung biglang pumarito at kayo'y mangarap ng nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Dito po yung salita ng Panginoon, mabigat po ito. Kailangan po lagi tayong maghanda para tayong Boy Scout. Alam niyo yung Boy Scout, laging handa. Always prepared. Ganun din tayo dapat, lagi tayong handa sa salita ng Diyos. Pag handa tayo, nagpupuyat tayo, ibig sabihin, pag merong gawain sa church, lagi po tayong gumagawa. Ginagampanan natin yung ating tungkulin. Kung tayo ay tagapaglingkod, tagapangasiwa, gamitin mo sa paglilingkod ang binigay, ang lakas na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kung sa pagtuturo, mangaral ka, ipangaral mo at isakabuhayan mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw naman ay pastor sa pangangalaga, alagaan mo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Maging modelo tayong lahat bilang mga anak ng Diyos Kristiyano. Hindi yung sa sarili natin ang itinataas, kundi ang itinataas natin ang ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin yan, sinabi ng Panginoon. Kaya nga, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Lahat po, sama-sama po yan, na ipinagkatiwala niya. Kaya naglagay po ang Panginoon sa iglesia na may kanya-kanya pong tungkulin. Ngayon, sabi niya rito, at ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko po sa lahat. Kaya bago dumating ang Panginoon, alam niyo yung nangyari sa kanya? Tinusok siya ng sibat, yung nagsiulos sa kanya. Alam nyo ang lumabas, dito po, basahin po natin dito. Sa 19:34, sa 33 muna. Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Gayon may pinaglagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat sa isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig.
Nung tinusok ang Panginoon, lumabas po yung dugo at tubig. Yan po ang ibig sabihin niyan. Alam nyo na po yan kung anong ibig sabihin ng kahulugan yan. Literal po yan na tubig at literal po na dugo. Tandaan po nyo yan. Kaya lumabas po yan. Kaya dito, bago ang lahat, sabi nga rito, magpuyat tayo, ginagawa po natin yung tungkulin natin. Bilang kung membro ka, umaattend ka sa church, ganun din lahat tayo, pare-pareho. Nasa bahay tayo, marunong tayong manalangin, humingi ng panalangin. Kung tayo kumakain, magpasalamat tayo sa Panginoon, manalangin tayo at magpasalamat. Kung ano man ang tinanggap natin blessing, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord Jesus in heaven. Maraming salamat. Lahat ng ito ay mula at galing sa iyo. Pati yung lakas, pag tayo nagkaroon ng sakit, gumaling tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil siyang nagpagaling sa iyo. Sa akin, sa ating lahat. Tandaan po nyo yan, hindi sino man nagpapagaling yan, kundi ang Panginoon. Kahit na ikaw ay Kristiyano, hindi Kristiyano, pinapagaling ka ng Panginoon para makilala mo siya, para tanggapin mo. Yan po ang nais ng Diyos. Kaya dito, sabi niya rito, dito basahin po natin dito. Dito po sa 17:26 ng Lucas, ganito po ang ating mababasa. Ito. Excuse me po. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paghunaw at nilipol silang lahat. Sa 28, gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Amen. Alam nyo rito, sabi nga rito, ang mga tao raw dito kay Noah, sabi niya rito, kay Noe, ang tao, gayon din mangyayari ito, alam mo sila'y nagsisikain, nagsisiinom. Alam nyo sa panahon natin ngayon, kung ilalagay natin party rito, party ron, birthday dito, birthday doon, kainan, kain, wala pong masama ron. Ang masama, alam nyo, hindi, yung wala silang pagpapasalamat sa Panginoon, basta't kain na lang, kasiyahan na lang. Kailangan muna nananalangin, nagpapasalamat sa Panginoon bago gawin yung kasiyahan at bago gawin yung kainan, papasalamat din po sila sa pagkain. Ganun po. Yung mga pinapag-asawa naman, pag inakakasal, ganun din. Kailangan tayo, nag-pray tayo na ganito, Panginoon, magiging mabuti ang asawa ko, ang mapapangasawa ko maging maayos, gayon din po ako sa kanya, magbigayan po kami. Yan po, gano'n ang pagmamahalan namin. Totoo ito, sabihin natin sa Panginoon, till death do us part. Ganun po yan, hanggang kamatayan, magkasama kayo. Hanggang sa libingan, magkasama rin po kayo. Pagdating sa langit, magkasama rin po kayo sa langit, sa tunay nating bayan. Sabi niya nga ng pinapag-asawa, hanggang sa pumasok sa daong si Noe, dumating ang paghunaw at nilipol silang lahat. Alam niyo ito nangyari, ilang kaluluwa ang naligtas. Alam natin, 8. Bago tayo pumunta ron, dito muna tayo kay Lot. Alam niyo dito kay Lot, sila naman daw nagsisikain, nagsisiinom, yung iba naglalasingan. Pagdating ng lasingan, pinanggagalingan ng kaguluhan. Doon nga nag-aaway-away, minsan pa'y humahantong sa hindi maganda sa kamatayan ng tao dahil sa kanilang mga kalasingan na ginagawa. Wala na sa isip nila yung mabuti, kundi masama na pinasukan na po sila ng dyablo. Ganon ang nangyari. Dito nagsisibili, yung mga iba naman nagbabay and sell, bili rito, bili ron, ibebenta, kumikita, okay yon, walang masama ron. Hindi ba basta't nasa Panginoon ka, sila naman nagbibili. Yung iba nagtatanim ng mga lahat, mga gulay, mga pagkain, ibinebenta nila para sila'y kumita.
At yung alam nyo, ito ang maganda yung sinabi, at sila'y nagtatayo ng bahay sa huling araw po. Alam nyo, nagtatayo, nagtataasan po yung mga bahay, mga building na, hindi na bahay na building na po yan. Nagtataasan na yung tinataas nila. Pero nung panahon namin noon, wala. Kahit sa kainan, ang pagkain lang noon, alam nyo, restaurant lang. Makakain mo lang yung mga mali, ilang bagay lang. Yun lang, sa restaurant. Yung chicken, yung pansit gisado, pansit bihon na may sabaw, pansit bihon na na prito, ganon, lahat yan. Yan yung kailangan, ganun lang ang pagkain mo sa restaurant nung araw. Ang pagkain. Pero ngayon, pagkakain ka ngayon, meron pang gusto sa mga bar, lahat yan, iba na po yan. Yun nangyayari ito sa huling araw. Kaya sabi rito, kaya ang nangyayari, yung pagtayo rin po ng mga bahay, building na po ang itinatayo. Lahat yan. Mawawasak po lahat yan. Buksan po natin dito sa sinabi po ni Apostol Pedro sa 2. Mababasa po natin sa 2:5. Ganito po ang ating mababasa. Sinagot po ni Apostol Pedro yan sa 2:5 hanggang 8. Sabi rito. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapot iniingatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa upang dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora at pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahapis sa mga halay na pamumuhay ng masasama. Sa 8, sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw sa kanilang matuwid, araw-araw ang kanilang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkaninig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Kita nyo na? Pero dito ituloy po natin. Sapagkat alam natin ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Itong si Noe, nung nangangaral po siya, dahil si Noe nangangaral po siya, tagapangaral ng katwiran, preacher of righteousness po siya. Nangangaral siya, pati yung 7 kasama niya. Pero hindi sila naniwala hanggang gumagawa siya ng daong na pinagawa sa kanya ng Diyos, ng arko. Excuse me po. Alam nyo, ginagawa niya pagkatapos niyang gawin yun, nangangaral po sila. Pero walang nakikinig sa kanila nung panahon na yun. Kaya alam nyo, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Kaya rito sa 3:20, sinasabi po sa unang Pedro, sa chapter 3, verse 20, sabi ng ito, na ng unang panahon ay mga suwail at sa pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong. Nasa loob nito ay kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. 8 kaluluwa lamang po ang naligtas sa pamamagitan po ng tubig. Alam niyo yung tubig, nagliligtas po yan. Kaya alam natin, kaya ayaw tanggapin ng mga iba yung baptism. Yung baptism, literal po yan na tubig na ginagamit, na naglilinis po, nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung buksan nyo at basahin nyo po sa mga gawa sa Pedro sa chapter 2, verse 38 up to 39. Ayan po. Kaya dito, ito naman kay Noe, sabi naman kay Noe, ito si Noe naman po, ito naman kay Lot. Si Lot naman, pinarusahan yung Sodom at Gomora. Ilan lamang po ang taong naligtas sa kanila? 3. Isipin nyo, 3 lamang po ang naligtas. Nung sila ililigtas na ng Panginoon, alam nyo, sabi nung anghel, nung sila hinila na, mababasa nyo po sa 1926, sabi nga nung hinila siya, wag na kayong lumingon, diretso lang. Lumingon ngayon yung asawa ni Lot. Ano po ang nangyari? Naging haliging asin. Alam nyo, nanghinayang siya. Nanghinayang siya sa takbo ng mundo eh. Yung sasanglibutan, yung mga gamit, yung mga bahay, pinanghinayangan niya. Kaya nga nagsasalita ang Panginoon dito sa Matthew. Sabi nga ng Panginoon dito sa Matthew 25, basahin ko po sa inyo.
para malaman ninyo. Ay, sabi nga rito, ito, sabi niya rito, at hindi nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa 24:40 dito na, kung magkagayoy sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Datapwat, sabi niya rito, ito, sabi niya rito, huwag na kayong kukuha pa, huwag na kayong bababa pa. Kung nasa taas ka ng bahay, huwag na ninyong kunin yung mga gamit ninyo. Sabing ganon, huwag niyo nang kunin. Kasi, sorry po, hindi natin na ito huwag na ninyong kunin. Yung lumingon siya kaya naging haliging asin. Yan po yung nagpapakita na isang mabuting halimbawa sa atin na huwag na natin lingunin yung takbo ng sanglibutan, kundi patuloy na po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pedro, alam nyo, nagsalita nga si Apostol Pedro. Sabi nga ni Apostol Pedro, dito babasahin ko sa inyo ito. Kaya nga mga minamahal, sabi niya sa 3:14 ng ikalawang Pedro, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kailangan tayo masumpungan tayong walang kapintasan at walang dungis sa paningin niya. Kaya sabi nga rito na mabasa natin sa 3, kaya dito basahin po natin sa ikalawang Pedro sa 3:3. Sabi niya rito, na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya at magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Tinutuya nila. Alam niyo ginagawa nila? Sabi nga sa mabuting balita sa MBB, kinakantyawan nila. Inaalipustahin na, hamak nila yung mga taong nagtuturo. Ayaw nilang maniwala sa Ebanghelyo. Ayaw nila yung mga iba, yung lalong-lalo na yung walang pagkakilala, walang Diyos. Yung mga atista, nilalabanan po nila yan. Iyan po yung pamumusong sa Espiritu na hindi po sila mapapatawad kailanman. Yung pamumusong paglaban po sa salita ng Diyos. Kung gawin na lang nila, tumahimik na lang sila, mas mabuti pa. Makaawaan sila ng Panginoon, bigyan sila ng malinis na puso at kaisipan, magbalik loob sa Panginoon. Pero yung mga ganyang mga tao na naninira, hindi na nga sila wala naman sinabing masama sa kanila. Alam natin ng Biblia, hindi nagsasalita, hindi nagagalit. At ang Bible hindi po nagsasabi na magsayaw ka, magmura ka, magalit ka. Hindi po, walang sinasabing ganyan. Na inuutusan na gumawa ka ng masama, pumatay ka, wala po yan. Mga lunya ka, wala. Ang tao po ang gumagawa niyan. Pero ang Biblia tahimik po. Where the Bible is silent, we must be silent. Sabing ganon. Yan po. Kaya tingnan ninyo ito sa huling araw Sa 7, ikalawang Pedro 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayong ding salita ay iniingatan talaga sa apoy at itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sabi niya ganon, ay ipaglipol po sa mga taong masama. Pero alam nyo, bago dumating ang Panginoon, ano po ang tanda ng kanyang pagparito? Doon muna tayo, ano ang tanda ng kanyang pagparito at nanong tanda na magiging katapusan ng sanglibutan. Hindi ba sinasabi rito sa Matthew, alam na alam natin lahat yan sa 24, sabi niya rito, una sa lahat, bago darating ang Panginoon, ito ang sabi niya rito sa 24:3. Alam niyo, sabi niya rito, 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Huwag daw tayong mailigaw ng sinuman. Sabi niya, bangon po. Bakit po? Sapagkat dito po sa 24:24 ng Mateo, sabi ganon, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda sa mga
at mga kababalaghan na ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hirang magsisibangon po yan, yung mga bulaang propeta at yung mga bulaang Kristo, at ililigaw ang marami. Kaya alam nyo, pag naligaw na yung mga iba, sabi nila, hindi, nananampalataya ako, once saved, always saved. Huwag po kayong maniwala dyan. Kailangan i-work out talaga natin. Kaya sabi nga sa 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ganun. Kailangan talaga i-work out natin, gawin trabaho natin ang kaligtasan na may takot at panginginig na binigay sa atin ng Panginoon. Yung kaligtasan na yan, ingatan po natin, panghawakan nating mabuti. Kasi alam nyo, yung mga tao, karamihan po, hindi po sila basta sunod-sunuran lang po sila. Dapat magbasa kayo ng Bible, buksan ninyo, nandyan yung banal na aklat. Kaya nga sinasabi nga ni Pedro dito, ito babasahin ko po sa inyo rito, sa unang Pedro, tignan ninyo, sabi nga sa unang Pedro dito, ha? Dito po sa 5, dito po sa 5:7, dito po. Ay, Ikalawang Pedro, dito po. Sa Ikalawang Pedro, sabi niya rito ha, sa 3:17, kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una, ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. May warning na po yan, magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Itong buwiro mo, kailangan mapagmatyaga tayo, nagbabasa tayo para hindi tayo mailigaw. Dahil sabi niya, mahuhulog din kayo sa inyong sariling katyagaan, yung pagtyaga mo, na lagi kang sumusunod sa kanila, wala palang nangyayari. Yun, napahamak ang buhay mo. Anong sabi nga, ano nga't kung makamtan natin ang buong sanglibutan at mapapahamak ang ating kaluluwa? Ano ang katumbas na ibibigay natin, ipapalit natin sa ating buhay? Wala! Wala po yan. Kaya alam natin, kaya mag-ingat po tayo, kailangan nagbabasa po tayo kung ano yung mga tinuturo sa atin, dapat po natin malaman. Kaya yan ang sinabi niya rito. Kaya alam natin to sa mahuling araw, bago dumating ang Panginoon, alam nyo, dito po, bago dumating, sabi nga ni Apostol Pablo, dito sa Timoteo, sa Ikalawang Timoteo 3:1, dito po, 3:1 hanggang 5, dito po, hanggang 4. Datapo at alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib na pala ang panahon ngayon sa panahon natin, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mga masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, ibig sabihin mabangis, alam niyo yung wild, mga maibigin, mga hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, yung mga traidor, sabi, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sabi niya. Alam niyo, tsaka yung mga iba pa ito, nag-aaral po sila, na laging nagsisipag-aral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayun, lagi sila nag-aaral, yung mga nagtuturo. Alam nyo, yung iba, yung mga tatlo-tatlo ang Diyos nila. Tatlo-tatlo, iba, dalawa-dalawa, iba, apat, marami pa. Tao pa ang Diyos na sinasamba nila. Alam nyo, sila'y laging nagsisipag-aral, pero kailanman ay hindi sila nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan, yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, malalim yan. Kailangan po yan, hinuhukay po natin yan. At tinatrabaho natin. Tayo'y nagsisikap, nag-aaral sa salita ng Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon. Yan po bago dumating ang Panginoon tong huling araw. Kaya alam nyo, kailangan tayo,
marunong po tayong sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya sabi nga rito, basahin po ulit natin dito, sinabi niya rito, magagalit po ang Panginoon. Ito po itong sinasabi natin, itong tinuturo natin ito. Sabi nga sa ikalawang Tesalonica, sabi nga ni Apostol Pablo rito, sinabi niya sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 8 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, yung hindi tumatalima, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Kita nyo na. Pero alam nyo, marami pong nangangaral ng ebanghelyo. Totoo ito sa huling araw. Nangangaral sila. Puro salita ng tao ang itinuturo nila. Yan ipinangangaral nila. Salita ng tao. Tignan mo, ang sabi ni Apostol Pablo rito. Basahin ko po sa inyo rito sa sinasabi niya. Sa unang Tesalonica, sa 4:13, sa 2:13 hanggang 14. At dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Kundi ayon sa katotohanan na ang salita ng Diyos ay na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Tapos ibalik natin, baba natin sa 2:4. Kundi kung paanong kami minararapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo ay gayon naming sinasalita, hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao. Hindi kami nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi kami nasumpungang nagsigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw. Hindi po sila nagsasalita ng paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Hindi sila hindi sila nanghihingi. Yan ang inaano ng Panginoon sa ibang tao. Hindi sila kung hindi gamit paksima ng Diyos, yung balabal ng sino man, hindi sila humihingi o hindi sila kumukuha ng anuman. Yan po ang tinuturo ng mga apostol. Kaya dapat po nating alamin yan sa mga huling araw. Yung salita ng tao, hindi po yung salita ng Diyos yung ginagamit nila. Baligtad po, imbis na salita ng Diyos, dito po sila magsalita. Alam nyo, pag nagsalita na sila, kumuha sila, puro ganun na lang, paliwanag, hanggang doon na lang, wala na. Wala na yung sustansya, yung salita ng Diyos, nawawala na po yung vitamin. Kung yung vitamin 1 hanggang vitamin 12, wala na po. Hanggang 1 lang po sila na-stop na, hanggang 12 wala na, iba na yung sinasalita nila. Salita na po ng tao. Kaya dito, pag dumating ng Panginoon, sabi nga, ituloy natin kay Apostol Pedro, dito po sa ikalawang Pedro, sabi niya rito, ang Panginoon, alam nyo, sabi niya rito, sinabi ko na nga sa inyo sa 7 rito, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sabi niya, pero hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Alam niyo, nagtitiis po siya, nagtitiyaga ang Panginoon sa atin. Kundi, sabi niya ganun, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sabi niya, sapagkat tuloy natin sa Gis, excuse me, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay na nasa
Langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat masusunog, lahat ng yan. Mapupugnaw, mawawala na lahat yan. Mawawala na lahat yan. Kaya sabi niya, ituloy natin dito, na ayon sa kanyang pangako, ito na, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya ulitin ko ulit ito sa 3:14 ng ikalawang Pedro. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay nito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Yan po ang sinasabi rito. Kaya ito, tuloy pa natin dito, ano? Dito po, alam natin yung sa huling araw, binasa ko na po sa kanya. Kaya alam nyo, si Apostol Pablo, lagi po siyang nagpapaalala. Kaya sabi niya rito, dito po sa 10:25 dito ng Hebreo. Ito po in general po ito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Tapos inulit pa po niya rito sa 13:13 ng Hebreo. Basahin ko po sa inyo ito. Sa 13:13 ng Hebreo. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Huwag po natin papagmatigasin ang daya ng kasalanan upang di tayo maging alipin ng kasalanan. Yan po ang sinasabi. Kaya alam nyo, sinabi nga rito ng Panginoon dito, for many are called, but few are chosen. Marami po ang tinawag, ngunit kaunti ang naligtas. Kaya pilitin natin. Kaya sabi nga rito sa kanya, may nagtanong po sa kanya rito. Alam nyo, nagtanong po sa ating Panginoon. Sabi rito po sa Lucas, dito po, kung mababasa niyo po rito sa Lucas, ito, ang ganda ng tanong nung mama sa ating Panginoon. Sabi niya rito, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Kita nyo na, At sinabi sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ituloy nyo na yan hanggang sa 28. Hindi mangyayari. Kaya sabi nga, marami raw nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kaya ito si Isaiah po, dito po sa Roman, nakasulat po sa Roman 9:27, dito po sa 9:27, sabi rito, sa 9:27 po, dito ng Roman. At si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel, kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ang nalalabi lamang ang maliligtas, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiiklin. Kung kasing dami raw ng buhangin sa baybayin ng dagat, sa tabi ng dagat, ang mga nalalabi lamang ang siyang maliligtas. The remnant shall be saved. Kukuha ka ng ganun, dadakutin mo 2 kamay. Pag dinakot mo, yun lang ang maliligtas sa dagat. Yung karaming sa dagat na maliligtas. Pero napakarami na po yan. Milyon na yan. Milyon na po yung maliligtas. Kaya kung tayo naglilingkod sa Panginoon, sangbahayan din natin, maliligtas din po basta tumatawag sila sa Panginoon. Yung pamilya natin, basta't sumunod lamang po sila sa Panginoon, sa utos ng Panginoon, maliligtas po yan. May pag-asa po tayo. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po. Kaya ito, huling babasahin ko po sa inyo ito. Napakaganda po rito kay Lucas. Dito po sa Lucas 19, dito po 21, dito po 21:34. Datapwat mangagpuyat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong
mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon at mangagsidaing, ito magsipanalangin, upang kamtin ninyo na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Ito pang magandang sinabi ng Panginoon, at sa araw-araw ay nagtuturo siya sa templo at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag ng Olibo, at ang buong bayan ay maagang pumaparaon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Nangangaral ang Panginoon. Kita nyo, nagtitiis araw-araw, sabing ganon. Araw-araw ay nagtuturo siya sa templo. Tingnan ninyo, at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Olibo. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kanya sa templo upang makinig sa kanya. Amen. Kita nyo, nagtuturo araw-araw. Tayo, ilang beses lang tayo magturo. Buwan-buwan, linggo-linggo. Sa kanya, araw-araw, nagtuturo sa templo. Itinuturo niya ano ang salita ng Diyos, ang kaligtasan. Kaya kailangan tayo manampalataya sa Panginoon. Yan po. Kaya tayong papasalamat sa Kanya, sa ating Panginoon. Alam na po natin. Kaya alam natin, marami po ang tinawag, datapwat kakaunti ang mga liligtas. Tayo manalangin at magpasalamat sa Panginoon. O Lord God in heaven, maraming salamat po sa dakila at banal mo pong pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw po ang nagtuturo sa amin ng katotohanan. Itinuturo mo sa amin ang daan ng buhay upang kami manampalatayan na walang halong libadura sa pangalan mo, Panginoon naming Hesukristo. Maraming salamat, naway tumimo, tumago sa puso naming lahat ang salita mo, sapagkat matibay pa sa langit at sa lupa ang mga salita ng buhay, na pawang espiritu at pawang buhay ang salita mo, Panginoon, ay pawang kabanalan na siyang naglilinis po sa amin. Lord, basbasan mo at pagpalain mo ang mga salita na ibinahagi po namin. Naway salamat po, Panginoon, at magbibigay po sa amin ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Thank you very much, Lord Jesus in heaven. Amen.